Dami kong nababasa na mga um, vloggers. Sinasabi nila na disappointed daw sila sa naging reaksyon or naging tugon ni PBBM sa mga nangyari sa Senado. Hindi daw sila satisfied sa naging aksyon ng ating Pangulo. Akala ko ba itong mga vloggers na to malapit sa Malacanang at marami silang mga connection. So bakit hindi nyo mabasa yung mga galawan ng Malacanang? Do you think nagagalaw ang NBI in the first place nung nalaman lang nila na pupunta itong si Bato de la Rosa sa araw na iyon? Sa tingin ninyo, walang alam, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyari. Yung pagpunta pa lang ng NBI doon sa Senado, sa tingin nyo walang utos o hindi utos ng Pangulo yon? 100% alam na nila na madadakip itong si Bato de la Rosa sa araw na din yon. Kaya nga nagpunta si Trillanes doon, diba? Dahil alam nila na ito na yung pagkakataon na hinihintay nila para mahuli nga itong si Bato de la Rosa. Fast forward, ang nangyari hindi nila inaasahan na makakalusot itong si Bato de la Rosa. Di natin alam kung ano talaga yung totoong rason kung paano sila nasalisihan. Pero nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. So yung dapat pagdampot sa kanya, kasi nga meron na talaga siyang arrest warrant last year pa. At isa pa, bakit hiniling ng ating Pangulo na pakalmahin muna ang sitwasyon? Dahil nga dito sa paghain ng petisyon nitong abogado ni Bato de la Rosa sa Supreme Court na humiling at maharang ang pagpapatupad ng arrest warrant para kay Bato de la Rosa. Hindi tanga itong si PBBM. Nagawa nga niya na ipatapon itong si Rodrigo Duterte sa The Hague. Nagawa nga niya na ipakulong itong si Kibuloy. Diba? Sa tingin ninyo, bakit sila nakakulong ngayon? Dahil yan kay PBBM, di ba? Dahil sa maayos na coordination. Alam niyo siguro, ito lang kung si Torre pa ang nandiyan, siguro nakulong na itong or nasa dahig na itong si Bato de la Rosa. Kaya isa rin yun sa dahilan, no? Yung hindi ganun kagalingan itong mga humahawak sa NBI, DILG. Hindi sila kagaya ni General Torre, diba? Halos umabot ng 1 buwan yung paghuli nila kay Kibuloy, diba? Nakita nyo, hindi sila umalis, diba? Hindi sila umalis sa mismong lugar ni Kibuloy. Hindi sila umalis hanggat hindi nila nahuli. Dito sa Senado, iba kasi to. Ibang kaso naman ito, guys. At dapat nating maintindihan na iba talaga ang Senado sa lugar kung saan nahuli itong si PRRD at saka kay Kibuloy. Now na nakalabas na ng Senado itong si Bato de la Rosa, so ibig sabihin nun, wala nang makakapigil pa sa mga gagawin ni PBBM. Itong mga susunod talaga ang antayin natin. Dahil parang ibinasura yata ng Supreme Court yung petisyon ng abogado ni Bato de la Rosa. So, anytime, any soon, madadampot na itong si Bato de la Rosa. Kaya,
na kay Matibag na at kay Remulla kung papaano nila huhuliin. Kung kailangan nilang kunin itong si Torre, kung hindi nila kayang huliin, why not, di ba? Or pwede rin siguro citizen arrest, di ba? Mas mabuti na nga siguro citizen arrest ang gagawin di ba? Pwede yun kasi meron naman, naka-issue naman na yung arrest warrant ito si Bato de la Rosa. I think ang citizen arrest pwede dito kay Bato de la Rosa. So sa mga nagsasabi o nadidisappoint dito sa kung paano i-handle ni PBBM ang mga pangyayari, isipin nyo na lang kung ano yung ginawa niya para mahuli itong si Kibuloy at saka kay PRRD. Doon nyo na lang ipagkumpara. Pero ito kasing kay Bato de la Rosa, isa siyang ex-PNP chief. So alam niya kung ano yung mga pwede niyang mga gawin para makapagtago, di ba? At isa pa, napagplanuhan na talaga yan din. Hindi kagaya doon kay PRRD dati na talagang walang nakakaalam. Basta na lang siyang hinuli. So, yeah. Itong mga susunod mga araw guys, hindi na magtatagal, mahuhuli na rin itong si Bato de la Rosa. Kaya kayo na nagsasabi na nadidisappoint or na nalalamian kayo sa ginawa ni Bongbong Marcos, I think iba lang talaga ang estilo niya sa mga kung paano niya ipatupad ang mga bagay-bagay, lalo na sa mga ganitong sitwasyon.